Hello, magandang araw mga kababayan. Meron tayong mga pag-uusapan dito na topic. Number one, ito, no? Kilala nyo si Direk Daryl Yap. So, meron siyang, meron nagva-viral na istorya niya. Actually, yung pagiging director niya, labas naman dito eh. Naging controversial to, di ba? Bakit nga pala hindi na pinalabas yung kay Pepsi Paloma? Di ba? So, naging controversial itong director na to dahil nga do sa Pepsi Paloma movie niya na ba't hindi na showing yun, ano. Interesado pa naman sana akong panoorin yun. Anyway, pero meron siya ibang istorya dito. Daryl Yap cries foul after mom allegedly disrespected by doctor. So binastos daw yung nanay niya ng doktor. Daryl Yap expressed his dismay over his mom experience of being allegedly disrespected by a doctor at a clinic in Olongapo City, Zambales. The director spoke about this through his Facebook page. On Thursday, July 3, as he asked for suggestion where his mom could rent a evening gown. So, ano ba 'yon? Tingnan nga natin. Sabi ganun, kasi binastos siya ng doktor sa Medical City SM Olongapo Central dahil naka-shorts at t-shirt lang siya. Babalik ulit siya bukas para sana sweet na yung doktor sa kanya. Ito yung main post eh. Saan kaya kami makakarent ng evening gown para sa nanay ko? Kasi binastos siya ng doktor sa Medical City SM Olongapo Central dahil naka-shorts at t-shirt lang siya. Babalik ulit siya bukas para sana mas sweet na yung doktor sa kanya. Alam mo, hindi sa hindi ko alam mo yung henerasyon ng mga doktor ngayon. Pero nung during na nag-OJT ako sa hospital at nung nagtrabaho ako, may mga doktor talagang bastos. Sa totoo lang. Yung parang ang taas ng tingin nila sa sarili nila na supposed to be napaka-ironic eh. Pag nasa healthcare ka, dapat nauunawaan mo yung mga pasyente. Pero hindi ko naman dinideny na may mga pasyente talagang nakakabwisit talaga. Pero kasama sa profession mo mag-handle ng ganun eh. Or minsan kahit hindi naman toxic yung pasyente, alam mo yung masusungit yung mga doktor. Nakakabwisit. Kasi saksi ako mismo dun eh. Kahit nandun ako nagtatrabaho, yung magsalita hoy, ikaw halika dito. Pasyente yun ha. Ikaw halika dito. Pinakuha mo ba itong test na pinapakuha ko sa'yo? Parang sila, hindi sila yung nanay, ito pong gagawin nyo, no? Mrs., di ba sinasabi ko na sa inyo, hindi ka naman nakikinig eh. May mga doktor na ganon. Sana mabawasan na yon, lalo na sa center. Pag alam na walang pera yung magpapagamot sa center. Di ba? Nakakabwisit yan, may nakakaawa din pati yung mga nandun. Kahit hindi naman bastos yung pasyente, syempre matanong eh. Nagagalit na agad yung doktor. Naiintindi mo yung sinasabi ko? Syempre mataas ang pinag-aralan mo, yung kausap mo, hindi naman ganun ang tinapos. Hindi ka naman inaaway. Diba? Di ba, sana kung inaaway ka nung pasyente, ang problema, nagtatanong lang sa'yo, parang naaburido sila pag gano'n. Hindi sila pwedeng tanongin. Hindi pwedeng ulitin yung tanong. Yun pala tama. Pwede naman silang tanongin, pero
hindi pwedeng ulitin ang tanong. May mga ganun talaga na doktor. Siguro ito, katulad niyan ano, siguro dahil hinusgahan yung itsura ng nanay niya. Kadalasan 'yan eh. Actually, hindi lang sa pagiging doktor, culture na natin mga Pilipino 'yan. Na pag mukhang walang pera, 'yan ang kalimitan na pagkakamali din ng mga Pinoy eh. Kahit pumunta ka sa mall, yung mga sales lady doon, pag mukhang wala kang pera, papasok ka sa store ng Apple or ng Samsung, ganyan din. Danas ko yan. Kasi ano eh, malapit lang ako sa SM Valenzuela eh. Siyempre di ba nakapambahay pa ako na pupunta doon. Parang wala, hindi ka oopera ng ano, kahit may valid na tanong ka, kahit, di ba, men? Sana yan ang unahing mawala sa culture natin. Yung huhusgahan yung itsura, di ba? Ayan o, pati kinroll out na, pati mayor. Mayor Lenj Paulino. Sa James din nakadestino yung doktora. Baka naman matanong natin kung dapat ba nakaalahas ang nanay ko. Hi Congressman, pati Congressman. Baka po may tanong natin sa doktora kung magkano dapat ang halaga ng check-up para maging magalang. Hindi naman mahirap siguro yun, ano yung maging magalang. Hindi naman mahirap yun eh. Syempre, alam mo na, nasanay siguro. Pero alam mo, siguro nakasanayan lang talaga ng doktor na walang pumapalag sa kanya. Parang yung tita ko kasi public teacher eh. Sanay siya ng mga kausap niya eh, mga batang makukulit, yung sinisigawan niya. Ano bang problema? Kaya tuloy pagka pumunta ka sa ano nila, pag pumunta ka sa bahay nila, ganun din siya pag-usap. Kahit, tita! Ano na, pinupunta mo dito? Di ba? Minsan nakakasanayan din yan eh. Siguro matagal na panahon ng nakasanayan ni doktora yung ganyan na pananalita. Anyway, move on tayo sa ibang subject. Ito, mga kababayan ko, ito, ano to, scripted to. Marami nag-forward sa akin ito eh. Scripted to, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Pero yung motor ang pumanda, hindi ako! Hindi, ganito na lang kuya. Punta na lang tayo sa barangay. Kasi hindi namin namin dito sa kaya ko, hindi naman pwede na yan. Tara, punta tayo sa barangay. Yung motor kong bumangga, hindi naman ako eh. Tara! Ikaw nga nagtatrend niya. Alin ko ang bumangga niyan? Ako nga nagtatrend. Pero yung motor kong bumangga, hindi ako! Bakit dapat kulit mo? Nagtama mo kuya. Hindi, ganito na lang kuya. Pag-usapan nyo na lang sa barangay. Para malaman. Motor mo? Yung motor ko nga bumangga, pagkulit. So, nalaman kong fake to, pinuntahan ko yung uploader. Pinuntahan ko yung, saan ba yung uploader nito? Ayan oh. Same din, same skit din. Ito siya eh, yan siya eh oh. Ayan siya eh. Yung nagpapanggap na lasing. Same skit din, lasing din yung content. Katulad nito. Kung pumasok. Balis ka na pre, hindi na nakakatawa. Balis ka na. Nakakasarap mo. Ay Brad. Ba't nandito ka? Tambay ka ng tambay, nakakasarap mo. Wala kang pake. Wala, ano to, scripted. Pati rin ito. Siya rin yun ah. Same. Gago ka yata, huwag mo mumurahin ha. Ano ba gusto mo? Gago ano eh! Nagbayad na ako sa'yo, nakakasar ka! Tago ka yata. Pinahid ko na sa'yo kanina! Nagbayad na ako! Nasarapan siya sa ganong content, no? Kaya laging papel niya, laging lasing. Ito rin, lasing din siya. Ito, pumasok na yung, ano. Ang daming, ano, ang daming version na itong lasing-lasing niya eh. So, minsan nakakadala na rin sa social media, hindi mo na rin alam yung tunay sa hindi eh. Gumagaling na rin kasi ang acting. Nung unang napanood ko,
medyo nadala din ako, pero nung tiningnan ko yung profile niya sa FB, pare-pares lang. Next issue. To. Ano naman to kay Vice Ganda? Uy, ABS-CBN to Medyo anuhin natin. Pagka ABS-CBN, ganito lang tayo. Ganon. Sa YouTube ni ABS-CBN News Channel anchor Carmina Constantino, emosyonal na binalikan ni Vice Ganda ang isa sa pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan nila ng kanyang partner na si Ayon Perez. Ibinunyag ni Vice na nagpapa-counseling o therapy sila ni Ayon at regular silang bumibisita sa psychiatrist dahil marami silang pinagdaanan na sumubok sa kani-kanilang mental health. Isa na rito ang kontrobersyal na 12-day suspension noon ng It's Showtime. Imagine mo yung nasuspend yung programa namin dahil sa ginawa namin. Na para sa amin, hanggang ngayon, wala kaming nakikitang mali sa ginawa namin. Na parang, tapos, Hindi naman kasi tanga-tanga yung magsususpend sa inyo na wala namang mali doon sa ginawa nyo. Diba? Naalala niyo yun, parang ito yata yung sa cake nagmukha kaming kriminal. Tapos nagkaroon kami ng criminal case because of that. So naging anong mali sa pagmamahalan natin, 'di ba? Anong mali yung ang dami. Tapos siyempre yung epekto ng pandemya, hindi naman mabilis mawawala yung prangkisa, so nangarag kami. Yun yung sa cake, no? Tingnan nga natin yun. Hindi, para makita nyo din, ano daw ang mali do sa cake. Yun yata nagsubuan sila ng cake ni Ayon nun na talaga namang malaswa naman talaga yun. The celebrity couple's gestures during the Isip Bata segment that seemed to simulate Isip sexual bata. May mga bata nga siyang kasama doon. acts, where the latter offered cake icing to his partner using his finger, followed by a gesture by scooping the icing from Ion's finger before putting it in his mouth. Said scene is in violation of Section 3 Presidential Decree No. 1986. Halata naman kasi may mali siya kayo doon sa ginawa nyo na yun. Huwag kayong magtanga-tangahan. Unang-unang mga bata yung kasama nyo doon Just imagine kung ano nararamdaman ng mga yung bata, hindi nagigets yung ginagawa nyo. Pero yung mga yung naghihiyawan yung mga tao, magkakaroon ng confusion yung mga bata. Ano ba yung ginagawa nyo? Bakit big deal? Board o MTRCB. Ang noontime show na It's Showtime na tatagal ng 12 airing days. Bunso nito ng mga reklamo na natanggap ng MTRCB May mga tungkol sa July 25 episode. Tsaka may mga nagreklamo kasi, so meaning, hindi lang yun ay point of view ng isang tao Marami ang nakapansin na mali talaga. Huwag niyo ipipilit na wala kayong ginawa, para naman kayong mga tanga. The fact na, okay lang sana kung isang tao lang yung nagsasabi, pero madami daming nag-file ng complaint Kung saan naging indecent o malaswa umano ang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. Ayon sa MTRCB, sinunod ang procedural process nang i-refer ang kaso sa Hearing and Adjudication Committee ng ahensya na duminig sa kaso at nagpasumite sa mga respondent ng position paper. Sa inilabas nilang pahayag, sabi ng MTRCB, ngayong taon nakatanggap sila ng mga reklamo ukol sa It's Showtime na kanilang inaksyonan. Kamakailan daw ay na-issuehan na ang programa ng 2 warning. May 15 araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration. Siyempre, bago din siya sa showbiz, hindi siya sanay na yung kinakalkalang buhay niya, binabasya. So, malaking nagbago sa buhay niya. Bumuhos din ang emosyon ni Vice nang ikuwento ang mga ibinahagi sa kanya ng kanilang therapist. Grabe yung pagmamahal sa'yo ni Ayon. Sabi ko, bakit po? I asked him to write a prayer. Yung dasal niya, puro tungkol sa'yo. Kasi feeling niya, kaya nangangarag yung Showtime at nangangarag yung career ko because of him. Na parang, kung di naman tayo mag-asawa, hindi naman tayo kakain ng cake. Kundi naman mali yung mali. Yung pagiging mag-asawa nyo, walang kinalaman yun doon sa issue nyo. Kasi anong nangyari doon, kaharap nyo yung mga bata 'Di ba? Yun yung sinabi ko kanina. Kaharap nyo kasi yung mga bata nung time na yon. Tapos nagsusupsupan kayo ng daliri.
na may cake. Yun kasi yung hindi maganda doon sa nangyari. Kasi hindi talaga bagay. Kahit sino ang nakapanood noon, talagang masama talaga. Huwag nyo ipilit. Pinipilit nyo eh. Hindi naman mga bobo yung mga taga-MTRCB na patawan kayo ng suspension ng walang masama sa ginawa nyo. Dumaan sa masusing pag-iimbestiga yun. Ngayon, napag-alaman na talagang hindi maganda. Parang, ano ba, sasabihin dahil mag-asawa. Marami naman mag-asawa dyan, hindi naman nagsusupsupa ng daliri sa, sa public. Kumain ng cake, di naman tayo suspindihin. Dahil kung di daw dahil sila mag-asawa, hindi daw nila magagawa yun. Parang, no? Parang kailangan talagang gawin yun dahil mag-asawa sila. He Hindi was naman- putting the blame on himself. Yeah, yung guilt, ang lala ng guilt niya. Lahat ng dasal niya puro tungkol sa'yo. Sana huwag kang magkakasakit. Sana huwag kang magbabago sa kanya. Na huwag kang mawawala. Real talk na, real talk lang. Hindi, tatanungin ko lang naman to. Wala naman akong meaning dito. Sa tingin mo ba, makakarelasyon mo si Ayon kung wala kang pera? Yung asin, ano ka lang, normal na vice ganda ka lang. Hindi kayong superstar na ngayon na hindi kayo maraming endorsement, hindi kayo maraming pera. Sa tingin mo lang, ako, hindi ko tinitingnan yung pagka-bakla ni Vice, no? Yung pagka-bakla ni Vice. Pero kung titingnan ko siya as humans, sa ugali pa lang ni Vice, yung lagi siyang pikon, lagi siyang parang hindi makakatagal sa kanya yung kahit kaibigan eh. Parang lang naman. Hindi kasi sometimes ang toxic niya pagka siya yung yung napagtripan, 'di ba? Naalala niyo yung yung kay Tado kung paano niya minasaker si Tado live. Dahil lang na-offend siya dun sa ginawa ni Tado. Pero pag siya yung nang aasar, siya yung nang game siya. 'Di ba? Kaya ang tanong ko, kung wala ka kayang pera, alisan na natin yung pagka LGBTQ. Ayokong questionin nyo na mamahalin ka dahil bakla ka. Nasa sa inyo naman yun eh. Pero, ang hinalang, kung wala kang pera, sa tingin mo kaya mamahalin, quote-unquote, mamahalin ka niyan? At yung, mamimake sure mo ba, tinatanong ko to mamimake sure mo ba yung sinasabi na huwag kang magkakasakit, hindi ba dahil baka mawalan siya ng pagkukunan? Well, ano lang naman, tinatanong ko lang naman, kasi sometimes, lulukuhin natin yung sarili natin sa mga bagay na na gusto lang nating marinig eh. 'Di ba? Puro tungkol sa'yo. Wala siyang dasal tungkol sa sarili niya. Puro tungkol sa'yo. Kasi grabe yung pagmamahal Tsaka hindi sa'yo. ako naniniwala doon. Sasabihin sa'yo ng psychiatrist yun. Lahat ng sasabihin sa'yo ng psychiatrist may confidentiality eh. Pwedeng mademanda yung psychiatrist doon eh. 'Di ba? Hindi pwede i-disclose ng psychiatrist yun. Bawal yan eh. Patient psychiatrist confidentiality. Kasi kung gano'n namang ikikwento mo dun sa iba, hindi ako naniniwala na gagawin yun. Alam ng mga psychiatrist yung yung profession nila. Kasama sa data privacy yan eh. Code of ethics din ng nasa code of ethics din ng mga psychologist yan. Oh. Mayroon tinatawag kasi na doctor-patient confidentiality eh. Yan Filipino Patients Bill of Rights. Now, siguro ang sasabihin nyo hindi kasi mag-asawa naman sila eh. Okay lang, hindi rin eh.
by default talaga iisipin ng psychiatrist yon na hindi niya talaga sasabihin yon. Kasi kahit pa sabihin mong mag-asawa kayo or o anak mo yung yung nakasalang doon, hindi talaga sasabihin niya. Paano kung may na-share? Kasi sometimes may mga na-share kang sikreto sa psychiatrist na hindi mo masabi-sabi sa sa kamag-anak mo or sa nanay mo, 'di ba? Let's say hindi na po ako virgin. Siyempre awkward yung sabihin sa nanay, tapos sasabihin ng psychiatrist sa I think na hindi ganoon 'yun. Medyo ako doon pero who knows baka naman ginawa 'yon. Pero talagang maling-mali. Kung totoo man na ginawa 'yon ng psychiatrist nila, na kinwento nung psychiatrist kay Vice Ganda, mali yun eh. Huwag kang mawawala. Puro tungkol sa'yo. Wala siyang dasal tungkol sa sarili niya. Puro tungkol sa'yo. Kasi grabe yung pagmamahal sa ni Ayon. And even the people closest to us, kitang-kita nila yon. The people who really know us, sinasabi, grabe yung pagmamahal sa ni Ayon. Dagdag pa ni Vice, dahil sa pagsubok na ito, mas naging matatag ang kanilang samahan ni Ayon. Hindi rin nagpahuli si Vice sa pagbibigay ng pagmamahal at inspirasyon sa LGBTQIA+ community nang dumalo sa Love Laban Pride event noong Sabado. Kung tutuusin, may pribilehiyo na ako eh. Pero hindi porket may pribilehiyo ka, iiwanan mo na yung mga kasamahan mo na hindi nakakatanggap niyan. Ito yung issue kay Rene Salud tsaka Ricky Reyes. Diba? Hindi porket matanda ka na at may pera ka na, iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Dahil ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lang, dapat maging karapatan yan ng bawat isa. Karapatan? Ang tanga naman nun. Parang driver's license, di ba privilege yun? Tama? So, meaning, yung privilege na yun, pwede maging karapatan? Hindi pwede maging karapatan ang driver's license. Dahil kung gagawin mong karapatan yan, lahat tayo pwede magganyan kahit hindi hindi qualified. Tanong si Vice Ganda hindi nag-iisip ng sinasabi. Yung pribilehiyo parang hindi niya alam ang meaning. 'Di ba? Yung pribilehiyo yung ang tinutukoy mo ba yung pribilehiyo na ikasal? Hindi pwede. Anong pribilehiyo meron sila Rene Salud na wala kayo? Ano 'yun? Kontra nga sila Rene Salud dun sa mga pinopropose nyo eh. Anong pribilehiyo meron sila? Yung pagiging mayaman nila? Lahat naman kayo, pwede naman kayo magsumika para maabot nyo yung Pwede naman kayo maging mayaman nang hindi kayo nagpapa same-sex marriage. Kahit magsama lang kayo, mag-live-in lang kayo, pwede naman kayo maging mayaman. Pwede naman kayo maging mayaman kahit na sir ang tawag sa inyo. Anong pinagsasabi nito? Para kay Vice, walang iwanan at Saka patuloy hindi kayo iniwan, ginaguide nga kayo kung ano yung tama, di ba? siyang maninindigan sa komunidad hanggang maabot ang inaasam na karapatan at pagkakapantay-pantay. MJ Felipe, ABS-CBN. Andiyan na naman yung pagkakapantay-pantay bullshit na yan no. Di na rin talaga natuto to si Anyway, next. Ito, kilala niyo si Elias JTV? Nagba-viral ito ngayon Elias JTV, the rising star of Pinoy Reggae. Maraming umaalma dito kay Elias JTV. Wait, sino ba ito? Ito yung di ba, yung show band, na yung patay na patay yung mga kababayan nating Bisaya pag yun yung nagpe-perform. Yung ganito Ito yung kumakasta sa ere, di ba? Yung laging nakaganyan.
So ito si Elias Banda to. Tinitira siya ngayon dahil pinapakilala siya ng iba na rising star of Pinoy reggae daw. Parang sinasabi ng iba na hindi naman daw reggae. Hindi naman siya reggae. Tapos, basta ewan ko, hindi ko rin, sometimes valid yung argument ng mga kumukontra dito, no? Katulad dun sa parang, hindi kasi, yung issue na, nagko-cover kasi siya hindi original yung kinakanta niya. Pero feeling ko, naayos naman ng management niya yon kasi wala naman nagrereklamong original artist dahil sa ginagawa niya. Feeling ko, di ba, pag nagko-cover ka ng kanta, kailangan ayusin mo yung license nun, mabigyan ng proper credit yung mga, ano. Feeling ko naayos naman nila na yon. Kaya lang ang nagiging issue dito kasi, hindi ko alam kung inggit ang pwede mong sabihin na bakit siya na nagko-cover lang daw, sumisikat, nagkakaroon ng US tour. Kaming mga original na gumawa ng kanta na kinakanta niya, nandito lang kami. Parang ganun kasi yung ano, at hindi ko masisisi na isipin nila yon. May karapatan silang mainggit talaga. 'Di ba? Kasi napaka-ironic ako yung nagpuyat na magsulat ng kanta na yon. Then ito dahil lang ba maraming utog na utog sa kanyang mga babae. Pero at some point hindi mo rin masisi kasi yung yung magpo-produce sa kanya Na kasi mabenta kasi Business kasi 'yan. 'Di ba? Kaya hanggang na lang tayo ng opinion, 'di ba? Hanggang bato na lang tayo ng opinion regarding dito. Yung successful niya, wala naman siyang problema dun. Akahanga-hanga naman yun. Kaya lang, isa rin ako sa mga naaawa dun sa yung mga kanta na ginamit niya na hindi nagkaroon ng swerte na katulad niya. 'Di ba? Yun lang. Tapos yung marami nagsasabi na hindi naman daw reggae ito na parang kabastusan daw yun sa reggae community. Yung aspeto na yun hindi ko makukomment dahil hindi ko naman alam, hindi naman ako expert sa reggae. Pero kung pakikinggan ko, yung beat nila may pagka-reggae naman talaga. 'Di ba? Now, kung reggae artist talaga siya, kung opinion ko, hindi ako expert sa reggae kung opinion ko, hindi. Kasi hindi naman talaga siya artist parang show band lang talaga siya na ginagampanan yung pagka-reggae. Yun ang tingin ko kasi dito For example, no, ikukumpara ko siya sa isang kumakanta sa bar. Magaling naman kumanta yung mga kumakanta sa bar pero hindi mo siya makukonsider na quote-unquote artist na yung siya yung nagsulat, yung talagang may career sa music. Oo nga naman, career pa rin naman yun pag kumakanta ka sa bar. Nagigits yung ibig ko sabihin, kapag kumakanta ka sa bar na yung parang binabayaran ka na may request kayo diyan. Paano ang puso ko ni April Boy Rino kakantahin ko, 'di ba? Yung parang ganon. Ibang-iba kasi yung trabahong ganon doon sa talagang nagbebenta ka ng album. Ikaw ang serbisyo mo kasi kumanta lang talaga. Hindi magbenta ng album. Parang ganon kasi sila. Ang pinaglalaban hindi dahil hindi mo sila kasi pwedeng makukonsider na talagang artist sila parang ano ba magandang analogy dito? Parang show band nga, gano'n, show band. Yung parang aarkilahin ka lang na hindi as
yung talagang pinaka-artist. Ang gulo ko, ano, hindi ko kasi ma-express kung paano eh. Pero ibang-iba sila dun sa mga talagang artist na ginamitan nila ng kanta, yung mga kinunan nila ng kanta. Yun lang ang ano, nakakaawa sa part ng mga may-ari nung kanta na ginagamit nila. Bagamat legal-wise, no, feeling ko na-settle naman yan eh. Dahil kung hindi nila na-settle yan, may magdedemanda dyan. Diba? Anyway, ano masasabi nyo dito sa mga napag-usapan natin? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang gabi sa inyo. Bye-bye.